Sa amin, pag sinabing barako, matapang. Sa iba naman place, when you say barako, pambulog, ganador. Diba? O ka, doktor, advantage. Tama yun, may advantage. Pero, hindi pa rin po sigurado mananalo ang manok. Yun pa rin po ang ano doon. Doktor nga ako. Alam mo, na-experience share ko, sa dami kong naging konsultasyon, mas masakit nga po sa amin, doktor, ang matalo. Di ba, sasabihin pa minsan ng konsultasyon, di ba, doktor ka, bakit nagkasakit yung manok? Di ba, doktor ka, bakit tatalo tayo? Pakaangkaang ang manok mo, bakit hindi kumikilos yan? Yun po ang kaya natuto ako mag-farm na. Yun ang kagandahan sa walang doktor. Pareho. Ngayon nga, kaya gusto ko, kahit isa lang yung tao ko sa farm, at saka ako, naghahanda, nasa bahay naman eh. Pag may 12, madami na sa akin. 15 na super na kursonada mo. Okay na, matibay na yung halaman. Sabi nila, turuan mo daw mga rera ng kabayo, Dok. Hindi pala. Turuan mo mag-breeding. Magandang araw sa lahat ng viewers, followers, listeners ng Larga na Podcast. Welcome po sa episode 41. Ang title ng ating episode, Lahing Batanggenyo, Usapang Barako. Yan. Kasi ang ating bisita ay lehitimong taga Batangas at tunay na barako, Doc Marvin Rocafort. Good day, Miguel. Ha? Galing ng title natin, ha? Lahing Batanggenyo, Usapang Barako. So, bakit ba tinawag na barako ang mga taga Batangas, Doc Marvin? kasi po yung pag sinabing barako, kinagisnan ko na yan. Ano? Ibig sabihin, hindi pa ako tao. Narinig ko yung barako. Bukod sa kape, barako. Ibig sabihin yung kapeng barako, matapang. Matapang yung lasa. Yung barako sa taga Batangas, it means hindi naman po actually matapang. Lalaking kausap. Pag may usapan tayo, pag sa taga Batangas, pag may usapan tayo, makalimutan na ang usapan, wag lang ang pinag-usapan. Meaning, may agreement tayo, kailan pa may hindi dapat nababago. Ang mga manok ba sa Batangas, kaya barako mas matapang kaysa manok sa Bacolod o sa Davao? Kaya di rin, pag tinamaan ng tari sa klinisan, sad-sad din di ba? Di naman po, pare-pares lang yung manok. Barako, kasi sa amin, pag sinabing barako, matapang. Sa iba naman place, when you say barako, pambulog, ganador. Pag-breeding. So magkaiba ng meaning. Basta po, in general, to be specific, when you say barako in Batangas, matapang. Magiting or lalaking kausap. Maginoo. Maginoo Yan. at lalaking kausap. May isang salita. Yes. Tunay na. Yes. Yan ang mga lahing Batanggenyo. Ikaw ba, Doc, talagang laking Batangas? From birth? Father and mother. Talagang lahat kami dyan. Lahat na roots, taga Batangas. Doon na ho kayo pinanganak sa Doon Lipa? na. Doon na born, raised, at saka doon na rin magtutuwid ang paa. Malayo pa yun, Doc. Malayo pa. Taga ron na. Willi na sa Batangas. Kasi pag umalis ako ng Batangas, wala tayong maalagaan ng manok. Saka doon na tayo. Marami naman sa ilan naman ang buhay natin sa araw-araw, libangan, manok. Sinasabi nila ang Batangas daw ay the capital ng Luzon pagdating sa game fowl. Sa Negros, capital ng Visayas. Sa Mindanao naman, Davao ang capital. Dito naman po sa Luzon, sinasabi ng karamihan, most of the farms na malalaki ay dyan po sa Lipa at sa probinsya ng Batangas. Bakit po kaya, Doc Marvin? Kasi po yung access niya from Manila, 1 hour, less than 1 hour na nga lang sa dami ng mga bagong highways na ginawa. And then, yung climate, napakaganda, napakalamig sa Lipa. Mataas siya, 1,000 feet above sea level. Tapos, malalaki yung lupa. Lahat ng pangangailangan mo nandoon, mall, bangko, ano pa ba? Kung ano meron sa Manila, halos naroon sa Lipa. Tsaka yun yung hinabol doon. Kasi pag ang laban in Manila Arena or Resorts World tayo noon, pag international, ang lapit lang, mga 45 minutes, nandun ka na, from Lipa. Kung Araneta Coliseo, World Star, Smart Araneta, less than an hour, 50 minutes, 55 minutes, nandun ka na rin. Napakabilis. Tapos, ang hinahabol doon ng iba yung weather. Ano ho ang weather sa Batangas compared to the nearby provinces like Cavite, Laguna? Ano pong kaibahan, Rizal, yan, ano pong kaibahan ng Batangas kumpara sa mga ibang probinsya sa Calabarzon?
Yun, hindi rin namin maipaliwag bakit ganun kalamig sa Lipa eh. Sabi nga nila, parang mas daig, para na rin Baguio to, mas higit pa. Iba ang lamig sa Lipa. Whereas sa Baguio, talaga mas malamig yan. Ang kakaiba lang, kung lamig ang pag-uusap ay ang Lipa is ang lapit sa Manila, whereas ang Baguio ang layo. 6 hours to 8 hours ang travel. Sa Lipa, less than an hour na lang ngayon. Kung sa lamig lang, Doc, ang Tagaytay is also malamig. Yes. Malapit rin. Pero bakit hindi ho lahat ang karamihan ho ng mga breeders at saka kasamahan natin sa sport nandun sa Batangas? Ano ho kayang dahilan doon, Doc? Very nice question. Kasi po, pag sa Tagaytay, na-experience ko dyan, at saka yung mga nagkukonsulta sa akin, excuse me, paspas ng hangin. Oh. Masyadong mataas nga po ang Tagaytay kaysa sa Lipa. Paspas po ng hangin dyan. So, ang manok po ay ayaw na, kaya ng manok ang sobrang lamig na panahon. Kaya nga sa States, nagyayelo, di ba? Nasa snow, gumagalaw sila. Huwag lamang may malakas na hangin. Ayaw niya ng paspas kasi nadadry siya, mahapdi sa mata, galaw ng galaw sa pahapunan. Yun lang. Kaya more on sa Lipa, hindi mahangin. Malamig, na mahamog, pero hindi paspas ng hangin. So, pag mahangin, windy conditions will cause stress Yes. sa Right. mga alaga natin. Hindi magtutunaw, hindi yung gagalaw. Sigurado ako. O yan. Ang bisita natin ngayon, doktor, di ba? Bakit nga ba naging doktor si Doc Marvin? Ano hong educational background nyo? At saka anong field of medicine? Of course, alam natin na. Pero para lang sa kaalaman ng mga audience natin, yung konting history and background about yourself. Doc. Education na. Nag-graduate po ako ng elementary and high school sa Dimabini Academy sa Lipa City, my alma mater. And then, college po ay sa De La Salle Araneta University under ng College of Veterinary Medicine. So, yan. kaya po tayo nag-vet at gusto rin na father ko dahil dyan sa manok. Pero akala mo pag naging vet, alam mo na lahat sa manok. No, yun po ang kagandahan sa tayo'y pantay-pantay. Walang mayaman, walang doktor, walang abogado, walang politiko. Ang manok mo'y pwede kong talunin, ang manok ko'y pwede mo rin talunin. Kaya po maganda wala pong dress code, nakatsinelas, pero hindi na inaalaw ngayon yun eh. Pero ang totoo po yan, kahit anong suot mo ay po pwede. Pantay-pantay po tayo dito, pwede kitang talunin, pwede mo akong talunin. Pero iba ang may kausap na na doktor eh. Ang doktor is science-based. Pinag-aralan ang biology, ang anatomy, physiology. Physiology and anatomy ng mga animals. So, ang laki ng lamang nyo sa amin, Doc. That's why you're here with us para matuto ang audience natin ng mga kaalaman na hindi pa namin alam as ordinary people compared to a doctor of veterinary medicine like you. So, bakit ho kayo napunta ulit sa field ng pagiging veterinaryo? Napakaganda ka tanong, Miguel. Di ba, o ka, doktor, advantage. Tama yan, may advantage. Pero, hindi pa rin po sigurado mananalo ang manok. Yun pa rin po ang doon. Doktor nga ako. Alam mo, na-experience share ko, sa dami kong naging konsultasyon. Mas masakit nga po sa amin, doktor, ang matalo. Di ba, sasabihin pa minsan ng konsultasyon, di ba, doktor ka, bakit nagkasakit yung manok? Di ba, doktor ka, bakit tatalo tayo? Pakaangkaang ang manok mo, bakit hindi kumikilos yan? Yun po ang kaya natuto ako mag-farm na. Yun ang kagandahan. Walang doktor. Parehas. Ibig sabihin, 25% 25% swerte malas, 50% kung paano mo inilagaan. Ay mas magaling pa nga akong mag-alaga sa atin yung hindi doktor eh. Ako lamang, naobliga akong, Miguel, kaya ako natuto, dahil nga pagka sa tauhan, yung basta na lang alis, pag winalanghiya ka ng tauhan, lalo ka natututo. Kasi ako na mismo, sabi ko, bakit ako hahabol sa tauhan? Bakit pag hinabol ko ba siya, sigurado ba mananalo? Ay kung sigurado siya mananalo, kahit lumuhod ako sa kanya, natatalo rin naman. Iba po na ikaw ang mismong marunong. Kaya kahit po ako yung doktor, kita nyo, bangas-bangas yung braso, lahat ng sinishare ko sa FB. Ako mismo kasi, once a year lang po ako lumalaban, twice a year. Ano yun? Master Cup and International and the Pitmaster Cup International. Dalawa lang ho nilalabanan ko. Kung wala ang Pitmaster, automatic sa siya sumasali. At sumasali ako 1 lang. So ano ba yung tanong mo? Kung pagiging doktor eh, mas ngayon po kaya active ako sa FB.
ang pagiging doktor is veterinarian, hindi, iba pa rin sa sabi. Bakit? Kung wala kang alagang manok, kahit doktor ka, mahirapan kang maggamot, mag-diagnose, mag-share. Kung mag-alaga ka muna, para talaga sigurado ka sa ipiprescribe mo. Kasi, iba pag may alaga ka, tapos doktor ka, pero namamatayan pa rin ako ng manok eh. Ganun pong kahirap ngayon. Ang dami ng mga diseases, ang dami ng pagbabago. Kung baga nag-mutate din yung mga virus, bacteria. And then, pagiging veterinary, doktor, pero dapat nga, di na matalo man ako eh. Doktor ako. Ginagastusan ko naman. Always giving my best. Di ba? Lahat. Kung kailangan mangutang, gagawin. Pero, iba hiwagay. Kaya nga, hindi ako makatigil-tigil sa pagsasabi sapagkat hanggang tatatalo ang manok mo hindi pa tapos. At di naman po mangyayari na ang manok mo hindi na matatalo. Inuulit ko, anumang galing ng isang manok at mahal ng presyo niya, isang manok, ito po yung natatalo pa rin. So, dito naman mapunta tayo sa sport natin. Ang pag-uusapan po natin ngayon, para sa kaalaman ng ating audience, Doc, we'll talk about breeding, tamang pagpapalaki ng mga alaga natin, at of course, yung expertise mo rin, conditioning. Yan ang mga topics na pag-uusapan po natin ngayon para yung mga audience natin, yung mga followers natin, may bago na namang mapulot para mas lalong gumaling dito po sa ating sport. So, unahin natin, Doc, ang the science of breeding. Paano ba pag ordinaryong tao, paano magsimula ng tama dito sa sport natin when it comes to breeding muna? Napakaganda ng katanungan yan. Almost 10 years ko na yatang every year inuulit ko i-share yung about sa breeding. Ganito po, para hindi na maligaw at hindi na magastusan, dapat po pag magbi-breeding kayo, magse-set ka muna ng standard mo. Ano ba yung standard mo? Para po alam mo kung ano ang iyong pupuntahan. Ano ba yung standard mo sa inahin, sa brood, sa panlaban. And then, lagi naman po selection is the key. Pagpili. Yung pagpili, madali lamang pong humanap ng magaling, super galing na manok. Pero hindi ka sigurado makakakita ng mananalo. So, pagka po breeding, tataya ka talaga eh. Ano ba standard mo sa inahin, pagpili, sa brood, yun, isusugal po ninyo. Pag yun po pinag-mate, hindi porke sinabi noong binilhan nyo o sinabi ni Doc Marvin yung po lalabas doon walang nakakala kundi Diyos lamang. Ang kaya ko lang i-assure sa inyo kung po pwede healthy. So, meron technique. Kung gusto po ninyo, Miguel, naalala ko, baka before ko makalimutan, kung gusto nyo po na maiwasan ng sakit at quality talaga ang mapoproduce, mababae, malalaki, first 10 eggs lang. First 10 to 15 eggs lang per hen, per pullet, per year, or per breeding season. Why? Para solid ang genetic transfer. Yung the next ng 10 to 15, ng 15 eggs, yung 16 onwards, hanggang 38 kasi iniitlog niya yearly, yun na po yung maliliit at yun po ang madali, yun po ang sakitin. Pag nagkasakit yon dahil matakaw ka mag-breeding, ang takaw mo sa manok, pag nagkasakit yun, yung first batch mo, kahit healthy na at hindi basta tinamaan, hahawahan niya yan. Kaya ako sa kaklumalaban, stock ko talaga. Dati 15 eggs ang sinisave ko per hen. Ngayon 10 na lang. Ngayon 8 na lang. Ngayon matatanda na yung mga proven hen ko, di blue hen, yung mga subok na nag-aanak na nananalo. Ngayon kahit 5 lang, 3 lang, masaya na ako. Yun ang gagawin kong breeding. So quality over quantity pagdating sa pagpili ng itlog. Dami ng manok. Hindi mo naman magamit lahat. Mas gusto, ngayon nga, kaya gusto ko, kahit isa lang yung tao ko sa farm, at saka ako, naghahanda, sa bahay naman pag may 12, madami na sa akin, 15 na super na kursonada mo, okay na, matibay na yun sa laban. Kahit ganito po, pag alangan ka sa manok mo na panlaban, huwag ka nang tumuloy ng laban. Mas magaling pa po ang hindi napalaban kaysa napalaban, talo naman. Oo. Diba? Kasi pag hindi ka napalaban, hindi ka naman mababawasan. Hindi, magtrabisi ako. Okay, manood ka na lang. Pero yung inilaban mo na natalo, sama.
Sa mga pakiramdam, yun ang ayoko. Kaya lang, yearly, kailangan kong tiisin kung matatalo ako. Pero yearly naman, lamang lagi ako sa panalo. So, mabalik tayo sa breeding, Doc. Ano mga binibreed mo na bloodline sa inyong farm, Doc? Ever since, ang tagal nyo na. Bago tayo mapunta dyan, ilang taon na ho ba kayong nasa sport natin? At ilang taon na ho kayo nagbi-breeding? Para alam ng mga audience natin. Napakaganda ng tanong ulit, Miguel. Yung kung kailan taon po ako nagbi-breeding, ilang taon na ba ako ngayon? 50 plus na. Kasi, Miguel, ayaw sabihin ni Doc, ha? simula bata, ang first love ko po Opo. ay ang manok. Mm-hmm. Kaya tatanda ko 3 years old, humihingi na ako ng manok sa father ko. Mm-hmm. Tapos, nung ako ay 12 years old, nagsimula na mag-breeding, 1983. So, then itong tumutok, nag-government service din ako, nag-employer rin ako. Pero babalik, once a breeder, always a breeder. Kahit itigil mo yung pagmanak, babalik at babalik ka rin. So, sa breeding po, hindi lang. Di ba More nasa than 45 years. 45 years. Pero bakit natatalo pa? Nagpaka-doktor na ako, natatalo pa rin. Yun po ang matindi dyan sa sabi. Wala katapusan. Never. Pero pag hindi ka nag-upgrade din, hindi mo ginandahan pa ang iyong selection. Tandaan niyo po, every time na matatalo ka, mas lalo ka natututo. So yung breeding, natural naman na healthy dapat ang stocks. Kung kanino kukuha, hindi kausapin ninyo yung mismong breeder. Kung anong kursunada ng mga... Madali pong piliin ang tandang, ang brood. Kasi po yan ay may sparring. Pinakamahirap pong piliin ay ang babae. Inahin. Kasi wala sparring. Oo. Nakaano ka na lang sa tindig niya at nakadepende ka na lang kung ano sabihin ng breeder. Pag ang breeder ay maayos sa tao, swerte mo. Di pag ang breeder ay basta maraming istorya, marami akong experience yan. Ito mga breeder, kaibigan natin. Basta po, sa breeding, kailangan, Miguel, may standard. Hindi ako po pwede magsabing, ito, i-breed mo. No. Mag-set ka na standard. Ano ba gusto mo? Preference. Yes. Opo. Always set a standard. So ngayon po, since nakaset na kayo ng standards sa sarili po ninyo, Doc, sa inyong farm, anong natitirang breeding materials nyo ngayon na patuloy nyo pa rin ginagamit through the years, no? Na haba ng panahon. 45 years. Anong naiwan ngayon sa'yo na yung champion lagi ako sa World Slasher at saka sa Pitmaster, lagi ako contender sa international, natatalo yellow-legged hatch. Yellow-legged. Ginagamit ko. Base ko, yellow-legged hatch, my own blend. So, anong on blend? Anong nakapaloob doon? Meron po yung mayahin. Sa totoo lang, ang mayahin na yan ay nagsimula, galing pa rin sa mga lakson. Kasi ang father ko na nasa military. Nakakakuha no sa Bacolod. Para sa akin na best hatches ay Lucky Mami Lacson. Circle L. Oo. Circle L. Tingin ko yun. Tapos, dinevelop ko na lang ng dinevelop. Kasi grade 6 lang ako noon yun namang sa brood ka, sa yellow legged, narinig ko lang, imported, nakisabay ng pa-import. Ganun daw. Sabi na iba, mukhang ganito. Oo nga, basta isa lang yan, manok pa rin yan. Kung bakit maganda siya, dinevelop ko. Selection pa rin, pilian. So, aside from the hatches, yellow-legged siya, green-legged hatches na meron kayo, Doc, ano pa ho ang bine-blend din niyo sa mga to para mag-produce ng mga panlaban ho natin? Mas kumukuha ako doon sa mga kaibigan ko na nakakuha na linyada sa may Kinoros yan. Kukuha ako ng mayahin doon, kukuha ako ng yellow leg doon, kukuha ako ng maduming pa. Basta kung maaari, kalahati ang akin. Way to go. Para pag ibinalik ko sa stock ko sa bahay, that's line breeding. So more on yellow-legged hatch ako. Na sarili kong blend. Okay. Kasi napapansin yung mga dinadala nyo sa Manila Arena. Pare-pare sa itsura, medyo medium medium to dark red, yellow legs. Talagang itsura. Nakukulay din ako Nagturo sa akin nga si Engineer Salazar yung pakukulay-kulay. Ano po turo ni Engineer? Kung dark, light. Pero magkulay-kulay man, magkalikalis case, importante magaling muna manok. Magaling muna. Tapos, uniform po dapat ang itsura ng manok. Breeder ka Kasi uniformity is a sign of quality. Para sa akin. Uniformity is a sign of quality. Totoo yun. Kasi ang mga magagaling ho na breeders na kasama natin sa sport natin, Martin Esculin, Edwin Aranis. Maganda nilang manok nila. Marvin Ayuste, Paulo Malvar, uniform.
Guwapo. Quality. Di ba? Kaya Kayo magbabanggaan sa international. uniformity is quality, no? Tama. Uniformity is a sign of quality. Is a Sa akin sign po yan, wala yun sa book, walang analysis ko lang yan. Mm-hmm. Na sa experience ko na, kailangan breeder ka, dapat ang manok mo, 1, 2 hanggang 2 kulay. O kumare, isang kulay. Uniform, pati palong. O kasi pag ang tinatawag nila ho doon, nagiging chop suey na eh. Pag yung Masabog, may puti sa mata. Iba-iba itsura ng... Tsaka para sa akin, huwag na ba po magagalit, hindi ka breeder pagka sabog-sabog. Pag iba-iba ang itsura. Hindi naman sa hindi breeder ka pa rin, in respect sa'yo. Oh. Dapat uniform. Okay. Di ba pagka uniform manok, alam mo na agad intact ang linyada. Yung Dito ako kukuha. Yung pedigree is there. Tama, ito po, pag bibili kayo ng manok sa isang breeder, dapat tingnan ninyo yung stock niya, yung cord area. Pag uniform manok, 1, 2 klaseng kulay, that's it. Di maayos yan. Isa yun. Tama. Pero yung pipiliin mo yung sigurado mag-aanak ng panalo, wala kang makikita noon. Laging tataya ka. Kasi may conditioning pa. Maraming factors. Ito naman po, kung ako man ay lamang sa panalo, bago ko narating, pinaghirapan ko rin ito, pinag-aralan ko. Pero para matuto ka, kailangan lumabang ka. Hanggat di ka lumalaban, hanggat di natatalo ang manok mo, di ka matututo. Iyo. Kahit pa saan ka, sinong magturo sa iyo, kanino ka kumuha ng advice, lalabang ka pa rin para matuto ka. Would you say, Doc, na failure will make you strive to do better, no? Pag pumalpak ka, pag nagkamali ka, yun ang kagandahan ng sport natin eh. Kasi mag-eksperimento ka na naman para next year, maiwasan mo naman tong ba't ako natalo? failure. Opo. Pag natalo ang manok mo, tanongin mo sarili mo, ba't natalo? Di ba? Yung malas, nandiyan pa rin, swerte. Pero sa akin, 50% kung paano mo inalagaan. So, sabi mo nga kanina, 25% bloodline. Yes. 25% Swerte malas. swerte malas. 50% Kung paano is may inalagaan. yung paano ni race. Paano mo inalagaan? Simula day one. Dapat hindi nagkasakit, na-range. Paano mo ikinindisyon. Oh, yan. And then, yung 25% na swerte malas. Tandaan niyo po reminder lang, ang magaling na manok lamang ang malapit sa swerte. Pag bulok, wala rin. We are talking, Miguel, sa super galing na manok. Apo. Wala tayo, hindi natin pinag-uusapan yung bulok na manok. Okay. Ito, kumbaga, pili na to. May selection na kayo ng mga maayos. Ngayon, paano after breeding, mapunta naman tayo sa brooding, ranging, at saka proper racing naman ng ating mga alaga, Doc. Ano ang mga sikreto ng isang veterinaryo na doktor natin dito sa sport natin na may tuturo natin sa ating mga audience? Paano magpalaki ho ng tama sa panahon ngayon? Ako, ganda ng tanong na yan. Kasi hindi, kahit yaman ako, nagkakasakit pa rin. Ngayon po, para walang sakit or maiwasan na sakit, maiwasan na problema, isa lang ang technique. Konti lang alagaan mo. Di ba? Tingnan niyo po ako, pag-aabutin ng 100 ang magiging production ko, ayoko. Ngayon po, palibasa, hindi naman ako nagbebenta. Kahit nga lumabas sa akin, basta anak ng mga World Slasher at saka Pitmaster champion ko, 5, 10, 12, 15, 30 nga, mahihirapan ako eh. Ang technique po konti lang alagaan mo yung kaya mo lang akapin, yapusin, manageable. The more na dinadamihan mo, pagdami po ng manok, alagang manok, pagdami ng sakit ng ulo. So, ang technique, yung mga gamot, pare-pares lang yan. Tamis, antibiotic, lahat management, linisin mo, ganito, bakunahan mo, ganito, tatama. Ang technique, muna, konti lang alagaan mo. Tapos saka ka magbakuna, saka mo gamitan ng gamot, vitamins. Hindi ako masyado sa gamot for treatment. Ngayon, naobliga pa rin ako kahit may bakuna tinatamaan Pero iba yung konti lang alaga mo. Manageable. Manageable. Kaya mong yapusin. Kaya mong alagaan yung kaya kong ikutin araw-araw, kaya kong makita. So pag hindi mo kaya, wala kang area to breed thousands, wag na. Diba? Huwag pilitin. No? Pinakamalaki investment area muna. Tandaan niyo po, the root source of all the problems sa farming ng game fowl is overcrowding. Pag masikip. Kahit kumpleto po ang bakuna, kahit may gamot, kahit pa ilang doktor ang naka-assign dyan, pag yan ay siksikan, sikip sa lugar, tatamaan yan. Iipot ng green, ng puti. Under stress. All bacteria and viruses are opportunistic. Na-stress ka, siksikan.
kumakain ka, may pumalo sa'yo. Ewan ko kung hindi ka tumain ng dugo at saka puti at green, kumbaga sa manok. Kasi dapat maluwag. Kung anong tamang space, the larger, the better. Okay. So, would you say, Doc, na in order to produce yung magandang klase na kalidad ng game fowl, iwasan talaga yung overcrowding. Ano ho nagiging end result pag overcrowded ang isang brooder, ang isang range? Ano ho nangyayari sa mga alaga? Ang daming sakit. Kasi yung iba hindi nakakakain. Ang pinakaayaw ko daw, kumakain, biglang may tatadyak sa'yo kung sa tao, dadagukan kaya kita pag kumakain ka. Hindi, doon, lakas maka-stress na mababali. Saka sa halip na nagpapahinga siya, galaw ng galaw kasi sikip. Yung init, yung ammonia, yung alikabok, lahat na nandun. Pero yung malaya, minsan nga, wag naman pong gagayahin, ayaw ko nga i-share yun eh. May sakit, hindi ko mapagaling sa gamot. Inumpakawalan ko eh. Pagbalik, siya pa ang malaki, siya pa ang healthy. Siya pa ba? Pero kinakabahan ako sa kanya kasi nagka-history siya ng sickness. Ayoko. Tandaan niyo po, the best na gamot is patayin. Pag halaga sakit, para tipid. Nanghihinayang ka sa gastos. Pero, pag hindi, may program naman eh. Basta konti lang alagaan mo. Yung bang kaya mo lang, manageable. To be safe. Pag kasi overcrowding, nandiyan na lahat ng sakit. Lalabas at lalabas. Mapunta naman tayo, Doc, sa isa na naman natin topic, no? Natapos na natin mga tips mo sa breeding. Natapos natin ang tips mo sa raising, no? Na hindi madalas naririnig to ng mga tao, no? Yung mga binabanggit mo, Doc, di ba? Very basic. Pero, tunay na tunay, Dahil pag overcrowded talaga, yun ang disaster. Kahit din tayo, sa isang kwarto, tabi-tabi tayo kung hindi tayo magkasakit. Di ba? Kaya nga nung pandemic, di ba? Social distancing, di ba? Pagka sikip, ayun ng manok niya. Basta ang manok sikip, ang pinaglalagyan nila, lalo na sa race, humingal, bumukang bibig, kasunod niya, respiratory disease na. Magkakahalak na yan, magkakasipon. Tapos, kakain, hindi siya makakain, naubusan dahil ang dami nila. Kumakain, papaluin. Babagsak ang immune system. Babagsak. Papasok na lahat ng sakit. Yan na. Pag nagkasakit siya, hawa-hawa na yon. Yun na. Simula na ng problema. Kaya ayaw ko, minsan, nagigagawa ko nung stricto ko bago ko mag-award sa Pitmaster 2015. Pag nagkasakit ang isa, the whole batch. Sabi ko, bakit pagpapatayin ko pala, papatayin na wala. Pero, ganun talaga. Kaya konti lang ako mag-produce. Nakakapag-alaga ako ng hundreds, thousands, sa consultancy ko, pero yung personal ko, hindi ko pala subukan yun. Alam mo ba yung 300 na sinubukan ko? Hindi na ako nakakaalis. Talaga yun na lang ang babatayan kasi kinord ko yan. Piling-pili ko yan. Yung 300 na makinis, hindi pa nga sigurado mananalo. Napakabigat talaga. Yung 300, kilala mo pa yung manok mo. Pag yung 1,000, 2,000 naman ako, hindi na ako maniniwala kilala mo yan. Kasi, pag hindi niyo po kilalaan yung manok, hindi po kayo mag-i-enjoy kung kayo breeder. Hindi ako mag-i-enjoy ng gano'ng karami. Hanggang doon sa 300, kaya ko pa. Isa-isa kung kailan pinanganak, sino mo, sino na. Gusto mo, Doc, yung napapangalanan mo pa Kilala mo pa sa pangalan. May pangalan. Kuhanin mo si Showtime, kung sino ang naging kalaban, doon ko pinapangalan. Kuhanin mo si Showtime, kuhanin mo si Kano, kuhanin mo si AA doon. Diba? Naglaban kami ni Boss Atong. Kuhanin mo si Atong doon. Yan lang, namatayin din. Pinatay din niya yung manok ko. O yung anak nung KAA. Sample lang yan. Wala namang ron. So, pag small ang quantity, kilala mo mga alaga mo, mas naalagaan na maayos. Hindi na papabayaan. Mas masarap. Parang pet ang mo, no? Mas na-enjoy mo. Parang pet ang treatment mo dun sa mga, sa manok. Pag breeder po kayo, kung po pwede nga, hindi na lang ilaban yan eh. Diyan lang yan sa tabi mo. Kaya lang, kailangan mo siya ilaban eh. Talagang parang pet na halos hindi nga lang pwede ipasok sa loob ng bahay. Ang kalaban mo na daw, pamilya mo, hindi naman pupayag yun. Doon lang sila, kaya kala doon sa harapan. Mahirap. Kung gusto, kaya nga po masaya, ang isang tao kung may atraso sa iyo at masama loob mo sa kanya, kung gusto mo siyang gantihan,
turuan mo siya mag-breed. Ganun po kadali at ganun kahirap ang breeding. Turuan mo siya mag-breed, nakaganti ka na. Di ba? Oh, hirap-hirap talaga. Sabi nila, turuan mo daw mga rera ng kabayo, Dok. Hindi pala. Turuan mo mag-breeding. Sunod na doon ay kamamatayan. Ibig sabihin, nadala mo na siya sa pinakamahirap na portion ng buhay niya. Turuan mo mag-breed. Totoo yun. Kasi very, very challenging, ano, Dok? Yes. Saka ang breeding is, this is a combination of love and money. Hindi po pwede wala ang isa. Wala. Wala ka pera, walang kwenta yung love mo. Nahilig ka, wala kang paggastos, tapos may panggastos ka, di mo naman nahilig. You will never invest. Kasi ang mahal-mahal niyan, gastos niyan. Hindi mo gagastosan yan. Kaya ang gay fowl breeding po, combination of love and money. Yeah. Hindi pwede wala isa. Okay. So, na-discuss na natin yung mga breeding, racing. Ngayon, anong mga sikreto ng isang Doc Marvin Rocafort pagdating sa conditioning? Dito ako bilib sa'yo, Doc, eh. Because I've seen your facilities dun sa inyong farm and kakaiba. Medyo talagang scientific. So, discuss naman natin, Doc, yung mga iba't ibang klaseng facilities mo sa farm para naman matuto yung mga nakikinig po sa atin at nanonood. Siguro simulan natin dito sa ito, nakikita natin sa screen. Sige, by the way, Miguel. Ikaw, Doc. Sige po. Walk us through. Ito po usapan natin, ha? Ito po ay pangmagaling na manok lamang. At saka po, dapat po sa pagmamanok, anumang bagay ang iyong gagawin, ay dapat kaya mong ipaliwanag kapag may nagtanong na salitang bakit. Ba't mo ginawa, Doc, ya? Ba't ganyan ang shape niya? Pag hindi po ninyo kayang paliwanag at ginaya ko gano'n na binibigay na gamot, ganito, ginaya-gaya ko lang. Mahirap po yan. Masisira lang ang manok. Dapat, kaya mong ipaliwanag anumang bagay na yung gagawin. Dahil kung hindi, nagsasayang ka lang ng pera. Hirap yun. So, to cut the long story short, so meron po tayong, mag-start tayo sa, mas clear dito. Ito po yung pyramid pen. Ang size niya is 8 feet. Diba? 8 feet. Kasi sa gitna yung pahaponan. Para po, pagbaba ng manok, in a distance of 4 feet, dapat it's either i-break na niya yung manok or iilag siya. Dalawa. So, wala siyang gagawin dyan. Pag pinasok mo sa pyramid, kundi lumipad, sa distance of 4 feet, then pag dun sa kabila naman, lilipad din siya, kaya nga siya 8 feet. And then, hindi sasabit yung kanyang pakpak. Ilang, wala siya gagawin kung gano'n. So, ang tanong mo kanina is, gano'n katagal dyan? Siguro, pag matagal pa ang laban, every 2 hours, rotate. Pag palapit na, 2 weeks before, 1 hour. Pagka okay na yung katawa, kaya mahirap kaya nga mahilig ako mag-invite sa bahay. Gusto nyo malaman, punta kayo dito para hands-on, libre naman. Kasi depende sa katawan ng manok. Pagka ang manok ay okay na, halos dito na lang siya sa M-Box. Doc, pag-usapan ho natin tong 6x4 nyo na Yes. pen. 6 feet by 4 feet. Sige, i-walk us through. Turo nyo sa amin kung ano ho, itong para saan, itong 6x4, di ba? 6x4, opo. 6 feet ang haba, 6 feet ang taas, 4 feet ang lapad. Bakit? Kaya 4 feet ang lapad para hindi lalapat yung pakpak niya. Maluwag siya. And then, bakit 6 feet siya? Kasi sa 4 feet, distance sa 4 feet, naroon yung roost, yung pahapunan, para di 6 feet. Meron kang 4 feet dito sa harapan against doon sa pahapunan. Paglipad niya, sanay na siya na pagka 4 feet na i-break niya or iintayin niyang pasuki siya sa first barrel. And then kung dito naman manggagaling siya sa likod, meron siyang 2 feet. 2 feet. Yung 2 feet, wala siyang gagawin doon, kundi mag-vertical lang. Na, kaya po ang rules, ang pahapon ay minimum ay 4 feet, yun po ang safe level ng banggaan ng manok. Para sa akin. Pag 4 feet, safe ka doon. Safe. Wala na naman siguro lilipad pa na mas mataas doon. Tapos, bakit may harang sa tagiliran na sa may lupa? Di ba meron ka doong almost 2 feet na ulo lang ang nakalabas para hindi matuto ang manok na yumuko. Oh, Di ba? Wala siya nakikita sa ilalim. Chismoso yung manok Lagi siyang chest out. Wala siyang gagawin. Laging Doc, upright ang ulo, tapos nakatingin sa paligid. Ay, kung may butas sa ilalim, sisilip. Kumbaga, magkakameron siya ng instinct na yumuko. Doon, Chismoso. chest out na. Chismoso ang manok. Chismoso. Kung gusto mo siya, ayaw niya lumipad, takpan mo ng buo. Pero yung 2 feet,
pag ano na yan prior to pointing na, kasi nga, naglalakad na lang siya dyan, nagmamuscle toning, nag-aalis ng sakit-sakit na katawan. Kaya ulo lang yung nakalabas, di ba? May harang sa paligid, yung 6 feet, ulo lang. Chest out. Huwag mo siya turuang, wag mo siyang bibigyan ng dahilan ipatalo ka. Okay. Ayun yun. So, very important yun, ha? Maganda. 2 feet ang... Basta, ang makikita mo lang halos ulo ng manok. No? Nakalak daw lang siya. Para gano'n. O tapos wala butas sa ilalim. Para chest out siya. Palaging, Alerto. Pag pinapahinga mo na siya, subuko yan na hindi yuyuko. 6x4. 6 So, by 4. ito pinaka, ano mo, Doc, no? Pinaka-conditioning. Rotation lang ako. Ay, ikot lang talaga sa lahat. Rotation kasi pagka yung nagtitable, wala po ako against doon. Marunong din ako noon pag rotation, ilalagay mo lang ang manok, walang oras sa sayang kahit naliligo ka, kumakain ka, nagbabangko ka, may meeting ka, nagtitraining pa rin siya. Diyan lagay mo lang dyan. Ililipat lang, nagloko ang tao mo, o di ako, lalagay ko siya dyan. Pagka 2 weeks before the lilib ako, kung may trabaho ka, ako natututok, kaysa ako yahabol sa tawa. Lahat na naging tawahan ko, marunong yan. So aside from the pinag-usapan na natin yung pyramid at saka yung 6x4 pen, ano pa ang ginagamit yung mga pens dito sa rotation method mo, Doc? Vertical, importante. Vertical pen naman. The vertical pen. Anong purpose or the round pen? ng itong round pen or vertical pen ni Doc Marvin? So, yung vertical pen or the round pen, para sa hip exercise. Para mabilis siyang pumihit. Di ba, iikot sa barigahan. Tingnan mo ako, dinisign ko yung fighting style naman ako, wala sugod. Ano lang, pagbaba mo, tatagilid lang siya o lalakad lang siya. Kasi sabi, vertical pen, pag distance na 4 feet, wala uli siyang gagawin. Lipad lang, i-break. Exercise ng balikat, ng bewang. Tsaka yung instinct na pag pinasok siya tapos mabilis magpalo pa manok kasi nga, batak siya sa pag-ikot Mabilis pumihit. Ang the main purpose. Yun ang purpose nung kaya siya round. Kaya pag ako nakauna, okay na yun. May iba ako nakikitang ganyan, vertical pen, pero ano siya, either rectangular or square na pataas. Ano ang disadvantage nun? Para sa iyo lang naman. Opinion mo lang naman, Doc. No comment. Doon sila nananalo. In respect. Basta ikaw, doon ka sa round. Siguro kung ginawa nila yon, meron purpose. Doon sila nalalalo Basta yung ikaw, po naman sa akin, kung ako yung round, at kayo nananalo sa square, huwag nyo nang gagayahin yung sa akin, nananalo ka na di ba? Kung sigurado mananalo, pag ginaya niya ako, pwede. No comment ako doon. Wala naman kasi kanya-kanya ng purpose, kanya-kanya yan. Basta kayo, doon kayo hiyang sa round. Sa round. Anong dimensions nung, anong That's 8 feet. In diameter? Tapos 8 sides. Kaya nga octagon 8 feet. Tapos 10 feet, para 20 feet na isang tubo, wala masayang. Tapos ang roost niya, 4, 5, 6. Depende. Para pagka ginamit mo siya, kasi multi-purpose naman yung round pen, ginamit mo siya sa hardening pen. O sa breeding, mababa lang, papunan. Mataba yung inahanda mo manok, may sapola. Lagay mo sa 6. 6. 4, 5, 6. Gusto mong gitna lang. Kung gusto mo pa ng 8, hindi ka pa rin lalapat kasi 10 feet, di ba? Inuulit ko, may distance ka na 2 feet, di pa rin lalapat yung pakpak. So, pag meron talagang gusto kayong batake na manok, lalagay mo sa 8 feet yung hapunan. Gusto mo. Ikaw kaya ilagay doon kung makalukso ka doon sa 8 feet, di ba? Yung 4 feet, problema mo na. Lakas ng manok sa ganun. Pero, dapat doon pagka 7 days before, papatukay mo sa labas, isang beses mo lang siya paliliparin doon. Ang importante doon, nasubukan namin, bukas ang laban, afternoon feeding, bukas ng day of fight, pagkatuka, pagkainom, paliliparin mo na, isakip mo na. Batak na batak siya. Or, bago kayo umalis ng farm, marami pa tayo i-share. Ipahapon mo siya doon, mabilis mag-drop, mabilis mag-empty. Alas 3 ilagay mo, alis ka na alas 4. Or kung mababantayan mo, pahamugan mo, wag lang maulanan, doon mo siya patulugin. Nature pa rin niya, advantage pa rin. So, another topic. So, round pen, ha? Ang dami palang silbi ng round pen. Breeding, hardening. Hanggang tryo, pwede ka mag-breed doon 1:2, 1:3. Hardening, brooding, sa araw, parawan yung sisir, sa gabi, tago. Tapos, sa nakaw, di ipadlock mo. Di padlock yan. Ay, kapag yan sabi ko, ito nakapadlock na. Pag nakuha pa ito, sigurado hindi na ito akin.
Hindi talaga siya akin. Nakapadlock na, bakal pa. Eh, nakuha pa, hindi na akin to. So far, wala pa naman nakukuha pag bakal na nakapadlock. So, lahat sila multi-purpose. Kasi, hindi yung sayang gamitin. Pinag-aralan. Kumuha rin ng advice. So, bukod dito sa round pen, nakasama rin sa rotation natin itong multi-purpose box or M-box M-box, ang tawag mo, yes. Doc. I-discuss natin ito, Doc. Ito pong M-box, 6 feet uli ang haba. Mapapansin nyo, 6 feet. Ang pahapunan, nasa gitna. 3 feet lang ang... Hindi 3 feet yan. 3 inches lang ang kawang nung pahapunan ng roost. Para pag humapo siya, dyan mo pinatulog, hindi mo siya manakuha, umuulan, may bubong naman, hindi lalapat yung buntot sa lupa. Kaya mo yung roost niya. Diba? Hindi, pag humapo siya, hindi lalapat ang buntot, hindi madudumihan. And then, ang main purpose po nito ay para itatanim mo sa manok na kanang mata lang ang gagamitin niya para sa positioning kapag nabitawan mo siya sa oras ng laban. Bakit? Tingnan niyo po. Pag pasyal kayo sa akin, yung pag left eye niya, wala siyang makikita. Hindi niya makikita yung katabi May niya. takip po eh. May takip, may harang. Pero yung Sa right kanan, niya, laging yun lang. Tingnan nyo, ito yung side na to. Pag lumipat siya sa kabila, kanan pa rin yung left, wala ulit makikita. Meron po siya bubos sa taas, nabubuksan siya. And then, ito po, ginawa na natin ang lahat, Miguel. Training, tamang gamot, tamang pagpapalaki. Ang pinakahuli po ay ipupwesto mo siya. Kumbaga, sa pamamagitan po nito na itatanim dito sa M-box nito, kung paano siya pupwesto. Dapat po, nakakanan, in a distance of 4 feet, tingnan nyo yung manok na preno, nakakanan, gamit ang kanang mata. Bakit kanan? Pag kanan, dito po yung paa niya, may buwelo. Iwas pilayin. Whereas kung nakakaliwang mata, 4 feet yan ang kalaban mo. Pag nag-break yan, nagsabaya, kaliwa, pilayin. Nasa loob ang tari. Pwede pa rin manalo, pero birang-bira, pero may kapilay ka. Na dito, walang buwelo. Disadvantage. Ay kung nakakanan, right eye, may buwelo. Oo. Dito po yung kinukuha sa M-box. M-box. Pag pasyal mo uli, tingnan natin, nakapwesto siya lagi. Preno. So ito, Doc, hindi, kaya mababa, ano siya eh, mababa lang siya, tapos ang hapunan niya is just ilang Hindi mo na inches siya lang. binabatakin, nag-iipon na siya ng lakas. So, hindi mo gustong maglipad-lipad siya dito. Ang purpose nito, Diyan lang. Mata lang. Mata lang ang... Kahit naliligo ka na sa okasyon ka, kahit nasa banyo ka, nagtitraining pa rin siya. Wala siya gagawin kundi kanang mata lang. Kanang mata ng kanang mata. Ewan ko, talaga ang manok po magaling magtanda. Ina-instinct na itatanim sa kanya, Miguel, na nakapwesto siya ng kanan. Tingnan mo yung mga laban ko sa world. Kahit sa pitbuzzer, pumupwesto talaga sa kanan. Or kung malapit na, wala nang 4 feet, 3 feet na, nakakaliwa siya. Ang gagawin niya, hindi na siya pipihit ng kanan. Bibreakin na niya yun. Basta ang manok ko, alert to siya for distance of 4 feet, akin eh. Kasi- It's either nakaharap siya or nakakanan. Nakasanayan nila eh. Kasi nga, di ba, Stick, tatanim mo. would you agree, Doc, that roosters are creatures of habit? Di ba? Kung anong nakasanayan nila during the Instinct. training, Tinanim mo sa kanila eh. kung anong sinanay mo, anong tinanim mo nga, like what you said, yun ang Instinct. magiging outcome sa rueda. Bawa, inispar mo, pagod na, patayan na basaan na, edi ang gagawin yan, yuyuko, papalo pag napalo, nasaktan, saka rin siya papalo, or tutuka muna, doon na di-develop yung tutuka muna bago paluin. Tama na, 2-3 buckles lang, pero yung basaan sa bitaw, instinct, tinanim mo sa kanya, natutuka muna siya bago pumalo. Magiging Or, ganun ang habit niya. iintay ng palo bago siya gumante. So, ikaw ang gagawa ng manok mo. umiiwas ka sa ganun, Doc, during sparring. Wala kang ganun. Wala. Yung mahabang... Tsaka hindi, ang manok ko po, hindi naman siya, sabi ko magaling, natatalo nga eh. Pag ang manok ko, binabado siya, sisira yan. Kakamatayan. Or it's either bali. Bagay, sa akin naman eh, hindi naman saya pag sa inyo, pag mamalaki, pag nabalian naman ako, mas nagiging pere. Kasi may bumibili ng pang-materials, bro dyan. Never ako nagbenta ng good na manok na panlaban, yung walang blemish, sige. Pero yung stock ko yan eh. Pinaghirapan ko yan bago ilagay yan, hindi ko yung pagbibili. Okay. So, na-discuss natin yung pyramid pen, 6x4, yung multi-purpose box, M-box, round pen or vertical pen. Yun naman pong running pen.
Doc? Anong purpose naman ng running pen? Yung po running pen, yan ay 20 feet ang haba. Siguro. Ano mang bigat ng manok at saka ng that's round pen ng running pen. Ano mang bigat, may sapola ang manok, tanggal dun. 3 to 5 days nga lang 20 feet ang haba. 20 Doc, feet ang haba. Ang lapad niya, Doc, 4 feet din. 4 to 5 feet. So- para wala sayang na tubo. 4, tapos 20. Tapos yung pala, yung sa MBAX ni kanina at saka ito, ang space minimum 4 feet. Kasi pag malapit, ay malapit na ang manok mo, kaya naunahan, malapit na, ay akala niya yung nasa... Hindi pa siya alerto. Oo, hindi Kasi pa papalo. sanay siya Ganon eh. din dito. Lahat po ng spacing natin ay minimum 4 feet sa mga isinierko facilities. So, balik tayo doon sa running pen. So, tatakbo. Samahan mo na inahin. Kahit minsan niya, kahit di mo nasamahan ng inahin eh. Talaga sunog ang taba niya. 3 days lahat. Kasi ang haba nun eh. Lalo na paggutom na. Tapos ang pahapunan niya, 4, 5, 6, 8 din. Mamimili ka. Ginagamit lamang ito running pen pag matagal pa ang laban. Pag malapit na. Pagka wala na, yung sunog na, muscular na talaga siya, di po pwede doon. Titigas naman. Maging Tsaka muscle ano, bound. nagkakasakit, lalo na pag stag, sunog na sunog, stress na stress. Pag ang manok po'y pagod na pagod, tandaan nyo, ang unang sign, ang dibdib ay nawawala. Picture na lang nagkakasakit. Ayaw magtunaw, iipot ng green at puti. Depende rin sa pagod na pagod sila dyan. So, depende po ang paggamit ng mga ito, depende sa hipo ng katawan. So, yung running pen, multi-purpose pen pa rin siya. Bakit? Pwede doon ang 1:5 ratio na breeding. 5 inahin, isang tandang. Kasi laki nun. Pwede doon ang 3 position na hindi makakalusot doon sa mga butas para paarawan mo. Then sa gabi, brooding pa rin. Pwede rin na single mating, hardening pen. Ano pa ba? Basta main purpose siya sa mga matatabang manok. Okay. At So, saka, multi-purpose pa rin. dun sa mga, during the start of the conditioning period. Kasi, O kaya, maganda dyan, from range, area, di ba? 1 to 5 months. 5 months, mag-harvest. Doon mo siya ilagay. Bakit? Tuloy pa rin ang development niya. Hanggang 6 months to 7 months, nagdi-develop ang katawan ng manok. Batak pa rin siya, para pa rin siya. Scientific ang paglaki. pero pwede siyang hardening. Yes. Kasi, Samahan mo na rin ang inahin doon. yun. Samahan mo na ang 2-3 inahin. okay. Dito naman tayo sa 4x4 na limbering pen. Bakit 4x... Di ba usually, Doc, ang tawag nila is 3x3. Yes. Bakit ayaw mo na 3x3, Doc? Bakit mas gusto mo itong 4x4 na square pen? Sa inyo po, kung nananalo po kayo sa 3x3, inuulit ko ha, wala po ako against doon. So, ito pong 4x4, kasi 4x4, pag 4 po, pag in-spread niya yung kanyang wings, hindi lalapat sa side. Pag pinlap niya, pinaglapat niya sa ibabaw ng kanyang katawan, ng kanyang ulo, hindi rin sasayad sa baba. During limbering, napaka-importante na maipaplap niya ng manok. Nakakapag-stretching siya. Parang ikaw, bago ka, halimbawa boxer o anumang athlete, pag hindi ka nakapag-stretch, may nasasabitan, di ba? Hindi ka nakakapag-warm up. Yun po ang purpose niya. Tingnan mo, yung sa 4x4 na ginagamit ko, hindi na siya. Walang sinasabitan yung pakpak. Ayun, ayaw ko na may sasabitan, nabibitin. Kasi, Pag yung 3x3, Doc, na triangular, Nasayad eh. Sasayad dahil pakitid sa taas. Oo, sa taas. Pag ganun mo, Bishop, mamaya maputulan ng pakpak, tatarian na. Sipin mo, isang pagkakamali mo eh. Kaya, always give your best. Ako, ganun ako eh. Ginagawa ko yung the best. Nagpa-design ako ng ganun, 4x4. Tapos, always give your best kasi pupuntahan. Kung anong alaga mo sa manok mo, yun din lang ay bibigay niya sa'yo. Okay. Daming aspeto. So, yan ang mga facilities, no? Sa cord area naman, Doc. Ayan, part of the conditioning period, nasa cord area sila. Cord area po, anong napakaganda na sikreto to, po no? sa cord area? Sa cord area po, maganda kulay green yung tipi. Kaya pati pasilis. Why? Lasalista ka kasi, Hindi basta Doc, eh. green na pagandala. May purpose para. Di ba pag green, para relax ang mata ng manok. Di ba ikaw relax ang mata mo pag puro green yung nakikita mo? Unless green-minded ka. Joke lang. Kala ko dahil, Doc, green archer ka, di ba? Lasal. Green archer. So, pag green po, relax din yung manok, lalo na prior to pointing. Para na-relax siya. Pati ikaw, pag may bisita ka, maganda sa paningin ng mata. Para may purpose pa rin kaya green. So, ganun din sa manok, Doc. Parang, Yes. parang tao rin. Kung pag nakita ng green, kalmado siya. Oo. O kaya pag nakita Relax. siyang damo, ayan. Diba, hanap mo green? So, ganun din sa tipi, malinis pantingnan.
And then yung sa cord area ko po, 7 feet ang haba ng tali. Kasi nag-stack ako naman sa akin, subo ko pagka 5 feet lang ang tali mo, ang length. Lumalaki ang paa. Nagiging mabagal naman ako pag 7. Medyo mas nakakagalaw Mas sila. nakakagalaw. Kasi malaking bagay yung 2 Yes, feet na yun, Doc. Ano? ang distance ng TP to 2P is 22 feet, likod, harap, tagiliran, and then nilagay mo yung 7 feet na tali, magkakameron ka ng space na 8 feet na distansya ng cord to cord ng bawat manok. Paglayo ng distansya, mas sabik ang manok. Mapalayo ka na ng kahit sa hektarya ang layo ng manok sa manok. Wag lang mapapalapit. Pag napalapit, maunahan ka. Bawa 2 feet na halos mag-abot at 3 feet. 4 feet minimum para safe. Sa Striking distance. distance. Yun po ay opinion ko at experience ko. Ano ho nagiging, pag nasana yung mga manok na magkakatabi sa cord area, ano ho nagiging epekto, Doc? Magkakatabing malapit ba? Malapit ho. Yung Pag mga 2 malapit, feet. di naunahan. Akala niya, itinanim mo sa kanya, let's Okay go lang. back to instinct. Binalik mo sa kanya na malapit na, hindi Okay pa niya lang. paluin. Kasi nasa cording sinanay mo siya yung ganda, Tama. dapat malayo. Lagyan mo distansya para alam niya na bawal magkalapit ang dalawang. Striking distance yan. Bawal Pagka oy, alerto na ako. Kaya yung 3 feet, meron pa rin nananalo sa 3 feet. Champion pa ka. Ayoko nun. Minimum 4 feet. O kaya yung 2 feet, delikado na. Kasi akala lang manok, nakatali pa rin siya. Instinct tinanim mo. So, maunahan siya. Kanya-kanya talagang the more na natatalo ka, inuulit ko, marami mong natututunan. Doon lahat niya kung ano man yung mga na-share ko. Dahil nga, natatalo ko yung matalo, sanay na ako doon Sanay na ako alangan hindi ko paglabanan. Hindi na po ako pwedeng tumigil sa paglalaban yearly. Lalo na Smart Araleta na, gusto ko dyan. Pati sa Pitmaster. Kasi sugatan ako champion hindi Lagi ko, malaga, contender ka. Kung talo ako yung masiro, hindi ko na problema yung Miguel. Kasi yun po ang una kong natutunan. Lagi zero, laging talo. Kaya nga ako naging mahigpit. Pero sa kabila, siguro, talaga, basta masarap po ang magmanok. Kung ano man ang dahilan, hindi ko rin kaya ipaliwanag. Basta kami po mga breeder. Pag nakakakita ng maganda at magaling na manok, o nakakakita ka ng manok sa isang araw, parang kompleto araw mo. Ika nga ni Jun Marasigan, ni J.M. Intruder, tong father ni Vice Anthony. Doc, ano sa araw-araw manok na nga lang ang nagpapaligaya nadidisgrasya pa Hindi ko makalimutan kay Boss Jun yan. Magkaibigan kami. Okay. So, na-discuss na natin ang mga sikreto ni Doc Marvin sa breeding, racing, conditioning. Mapunta naman tayo sa mga aspeto ng pagnenegosyo mo naman, Doc. Yung mga consultancy services mo at saka itong Lipa 6568 Academy. Kwento mo naman sa amin, Doc, kung saan nagsimula ang inyong eskwelahan na to na para sa mga classmates natin sa sport. Excuse me. Actually, yung Lipa 6568 Kaking Academy, nag-start to 2005 pa. The first academy na farm-based. Kasi speaker ko dito si Doc Teddy. Kasama ko, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. So, kami nag-start dyan and then nawala. Napunta ako that's 2005. Nawala. Napunta ako ng government service. City veterinarian ako ng Lipa ng 2008. Tapos, na lumaban si Governor Binang Governor, nanalo, na elevate ulit akong provincial vet in a period of 6 months. Then, pag alis ko ng government service, 2011, 2012, tinutukan ko na yung breeding. 2011 ako nawala sa sarili na, tapos may trading business ako. Tandaan niyo po, hindi po pwede ang wala kang negosyo sa pagmamanok. Pag sweldo lang, mahirap-hirap, magastos Kailangan may negosyo kang konti. So, napapagpatamaan ko kung paano, yung mga gastos. So, doon nagsimula. Yung school, 2005 pa yan. So, ano hong natututunan ng mga estudyante nyo dito sa inyong academy? No, that time, at saka in the future, gagawin din natin. From simula, breeding, Lahat. more selection, breeding, conditioning, pati yung pagmamarket, kung paano.
Ano pa ba? Pagtatari, hindi naman ako marunong magtari. Kumukuha ako ng gaffer na magle-lecture. So everything about the lahat na po sport. pwede. Pagbabakuna, paggagamot. Hindi ko lang kaya ituro dito. Yung sigurado mananalo. Dahil paano po sigurado mananalo man ako, wala po tayo noon. Hindi ko kaya. Kahit sang school kayo maghanap noon, wala noon. Pag may ganong school, Doc, yayaman na tayo pag gano'n. Tatama rin naman. Nakakasigurado ng mananalo eh. Sarap po sabong kung talagang passion. So aside from Lipa 6568 Academy, ano pa ho ang ibang consultancy work na pinapasok nyo na related po dito sa ating industry? At present, I have 4. So far, ito na yung pinakamarami ko yung nagsabay-sabay na consultancies. Meron akong Mandirigma sa Game Paul Feeds. And then, meron akong Just All sa gamot, sa mga antibiotic, dewormer. And meron akong Enduro para sa pang-immune system, Enduro Game Paul products. And then, yung lastly ko is yung Game Foul ID. Yung po yung manok ay lalagyan natin ng microchip sa wing web na pinalagyan para merong scanner. Anyway, explain naman yon, on trial lang yan, para ma-identify mo siya. Pag scan mo na gano'n, nandyan na lahat kung anong ano ang pedigree ng manok, kung anong bloodline, sinong ama, sinong ina, sinong nalo, sinong breeder ang nakabili. At saka para ma-identify day kung nanakaw. Basta ano siya, pati kung kailan pinanganak, lahat ng history ng marking niya, feather color. Ilan lang naging kapatid na inahin, saan nanalo, nandun lahat, scanner lang. Ano sa microchip? Nandun lang. So yan yung Game Foul ID na Yes, tinatawag. that's Game Foul. So 4 po yung aking negosyo na yan. So, discuss more natin yung Game Foul ID, Doc. Ano tingin mo ang advantage ng having this kind of technology dito sa panahon natin ngayon? Accurate at saka sigurado ka doon sa record kasi manggagaling sa breeder. Hindi ka nabibili kung hindi mo bibili ng manok kung hindi mo makikita yung nilalaman ng microchips niya. Saka kung nanakaw ang manok mo, pwede mo pang matrace. Tapos merely for identification. Identification. Okay. Mapunta naman tayo doon sa unan yung binanggit, Doc. Itong Mandirigma. Ito ay feeds. Game Foul Feeds. I-discuss natin, Doc, kung paano na-formulate itong mga feeds nyo and ano yung level of consultancy niya dito sa Armor Feed Mills, Doc. So, Mandirigma by Armor Feeds. Ako ang kanilang pinagtiwalaan gawing product endorser. And then, complete lines po ito. Meron Chick Booster, Stag Developer, maintenance, tapos yung Super Mix, Ready Mix, and then may ginagawa pa kami ngayon na kami yun, itatrial yung PM25, the Pinong Mojares 1925 na formulation. Ginagawa namin yung bang papakain mo siya complete feed na. Siya na siya. Or the Pinong Mojares or the precision mix, ibig sabihin nandun na lahat. So in the future, i-share namin yon sa market. So sa feeds, ito rin ay meron din tong Armor, meron din tong pambaboy, pang layers. Magsikat sila dati sa tilapia. Pero ngayon, more on sila, ang focus nila is pang game foul. So, inaayos pa lang namin yung iba pang products. Pero available na siya sa market. Opo. Ano po nakita ninyo dito sa Mandirigma Feeds na nagustuhan nyo, Doc, na pumayag kayong maging endorser? What do you think is the difference of this brand compared dito sa mga ibang brands na nasa merkado na? Ang ganda ng katanungan. In respect sa lahat ng naging endorsement ko and consultancy, lahat sila magagaling, quality and fees, lahat maayos sa may-ari. Lahat nagtulungan kami, nagpakinabangan, naghiwalay kami lahat ng maayos. Dito sa Mandirigma, nagulat ako dito. In respect kay Ma'am Michelle Mojares, babae ang boss. Okay. Kung anong gusto ko, kung ano hiningi ko, kung ano sinabi ko, pumayag. Sumunod. Tama yung advice ng aking classmate ni Doc Teng. Diyan ka. Kasi susunod yan. Bagong player Actually, hindi na sila bagong player. 33 years. So, wala gusto ako dito sa Mandirigma. Nakaayos ang lahat. Maayos ang magaganda ang empleyado. Makikisig ang mga lalaki. Mababait ang mga boss.
Mabait ang may-ari. Ang may-ari, ang ama niya, kaibigan ko na rin. Tapos yung general manager, si Sir George, matagal ko na rin kaibigan. Nagtitrading ako ng mga mais, no, soya. Sa kanya na ako nakikiusap, including Ma'am Jing. Pero, dalo ko doon sa anak ni Kapinong. Ito si Michelle Mujares. Siya ang boss dyan Siya ang presidente. Tapang tumaya. Kaya na, ayaw magsabon. Dapat niya ako magsabon to para may pusta manok namin. Ang galing niyan tumaya, tapos matalino, napakabait sa empleyado. Wala sa itsura na manlalamang. Ay, ayaw ko niya ng nalalamang. Pag may usapan, ibigay mo. Di ba? Barako Pag sabi mo, Pag sabi mo, meron ka per bag na 5 pesos, ibigay mo. Babaeng barako, no? Yes. Tapos, tinanong mo, maituloy ko, si Ma'am Michelle, napakabait siya akin, lahat. Sinunod niya ako. At saka yung respeto. Naroon. Tapos nandun niya yung dapat supposed to be, kasama ko si Tomas, yung anak niya, nakatutok din sa akin yung bata. Tomas Mujares. Siyempre, kung ano yung lolo, nandito yung apo, napipicture out ko yung lolo sa kanya. So, napakaayos na pamilya. In respect sa inyo, ma'am, wala ako nakikita. Walang history na ng api ng empleyado. Importante, siguro dito na ako, magtutuwid ang paa, matatapos dahil hanggat gusto nila ako. Kita ko yung facilities nila, kumpleto. Whereas, hindi naman doon sa iba, nakikita ko dito, kaya quality ang feeds nila, kasi nga kumpleto. May sariling feed mill, kumpleto facilities. Anyway, i-invite ko kayo daw para makita nyo. Sige po. Pagkatapos. Na-discuss natin ang Gamefowl ID, Yes. yung Mandirigma Feeds. Dito naman ho tayo sa Just All Animal Health. Ano naman tong venture mo dito, Doc, sa Just All? That's all. Ganda rin ng wala akong masasabi kay Mr. Arnold Lingaw, saka kay Pamela. Nakausap ko dyan. Dito po ay narito yung magaling na gamot sa naipot ng green at puti, which is the aloxacin. And then narito rin yung magaling na pamurga na walang off, yung warm out na ginagamit 6 days before the fight. So, may incoming pa silang MaxiCarb, yung bang pang-carbo loading, and then mga vitamins sa sisiw. Iniintay lang yung registration kasi mahigpit ngayon Pag na-register, magiging available na sa market. So, sa Batangas din po ito. Etong Just All. So, meron siya mga pamurga, all around din. Yes. Antibiotics. Gamot. Okay. Tapos, ito naman, Enduro Gamefowl Products. Iba naman to, Doc. Ang Enduro Gamefowl Products po ay more on sa immune system naman yung products nila. At saka sa conditioning din, yung bang Enduro ST or parang kanilang Enduro Hide, at saka meron din sa calcium, yung bang sa immune system ang tinitira nila. So, hindi sila conflict doon sa Just All. Yeah, so itong Lalabas din sa market yon. Itong 4 na consultancies mo, Doc, walang conflict sa isa't isa. Merong Wala. feeds. Magkakaibigan. They are synergistic. Magkakatulungan sila. Feeds, antibiotic, vitamins, sa immune system, Gamefowl ID. So, kompleto. Kakaiba. Pero kompleto, no? Yes. Nandiyan lahat. Wala lang vaccines. Aha, Wala. okay. So, open pa tayo. Kung meron pang drug ka pa nila mag-focus sa vaccines, pero available naman sa market. Apo, ano naman? Ayaw naman kasi ang vaccines po natin, puro imported yan. Yes. Ayaw ng foreigner na magpapasok sa sabong kasi ang tingin nila ay gambling. Yes, tingin ko hindi sila magpo-focus siya. Pero may magaling po mga bakuna, In fairness kay Doc Ayong, magagaling. Kompleto po ang Excellence Gamefowl Supply ni Doc Ayong Lorenzo ng mga bakuna sa fall cholera, coryza, lahat. Kompleto kasi may sarili laboratory. Sila nakikita kung magaganda ang produkto. Okay. So, yan ang mga iba't ibang aspeto ng sport na na-discuss natin kasama si Doc Marvin Rocafort from breeding, racing, conditioning, at Lahat na. products, no? Kompleto. So, bago tayo magpatuloy sa ating programa, Doc, batiin lang natin itong mga nagpapa-shoutout sa YouTube dahil dito kasi shoutout, Doc, yung mga nagre-request na i-guest kayo. Okay, so, magbasa rin tayo dito. Baka meron tayong mapulot na mga additional input from our audience. From Ma'am Amelia, si Boss Lowell, sir, may poultry supply dati sa N. Domingo at ang house niya ay sa Barangay Tibagan, San Juan. Malapit lang dito. Dito Si Boss Lowell, batang San Juan yan, Ma'am Amelia. Tapos, meron din siya pabate. I'm Rodney Tamayo from Manila City. I grew up in San Juan City.
So, Boss Rodney pala to. Sir Rodney, maraming salamat po sa comment ninyo. Good evening, katropang Larga na at sa mga guests. I'm always watching your shows. Yes, Idol Lowell, I know you. Taga San Juan din ako. Pati sina Eric, siguro si Boss Eric to, at Ame, na taga Barangay Batis. Hello, Boss Lowell, at sa mga hosts. Hello din po, at maraming salamat sa comments nyo, Sir Rodney. Ito naman tayo kay Sir Algen. Boss Reagan, idol ko yan si Sir B-Boy. Nagpa-ice cream dahil sa'yo, boss. Ba, okay pala si Boss B-Boy, nagpa-ice cream, ha? So, salamat sa comment, Boss Algen. Kay Sir Daido Aguilar, taga Novaliches po ako. Talagang idol yan si Boss Lowell at Boss Reagan. At agree po ako na idol. Ay, hindi naman po. With all due respect to all the hosts. Pero iba, pag ang nag-i-interview. Salamat po ulit, Larga na, sa isa na naman magandang episode. Maraming salamat po, Sir Daido, sa inyong magandang comments. At hindi po, kayo po idol namin. Kami dito, utusan nyo lang. Okay. Kay Sir Jao Bailon, one of the best episodes. Congrats, Boss Lowell, Boss Reagan. At syempre, kay Sir, ako. more power sa Larga na. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa positive comments nyo. Kay Sir RJA Amado, my idol Robert Gaston. Idol na natin yan. From Silay City, Negros Occidental yan. Kay Sir Jose Celis, isa sa mga pinakamagandang episodes ito. Magaling si Sir Lowell magpaliwanag ng sistema at operation ng arena. Sana maraming gumaya sa pamamalakad niya. Yes, marami tayong napulot na ideas. Kay Sir Idol TV Canada, hello, Idol. Everyday talaga ako nanonood dito sa Larga na Podcast since episode 1. Ang daming matutunan sa bawat episode. Congrats po sa team. Pa-shoutout po watching here in Regina City, Canada sa aking farm, Hammerfoot Game Farm ng Talacogon, Agusan del Sur. Sana next may interview naman si Don Ramon Montiero ng Mount Banahaw Game Farm. Salamat po, Idol, at shoutout sa Hammerfoot Game Farm ng Agusan del Sur. Galing naman po kay Just About Everything. Ang sarap siguro kay Numan ni Boss Lowell. Ang daming masashare na kwento. Magaling talaga si Boss. Mag-host yan siguro talaga. Calling mo ay. Si Sir Joang naman, sana next time, mga taga-Tarlac, pumapago ako sa kanya dati. Maraming salamat. Kayo po idol namin dito. Kami po ay servant ninyo dito. Salamat po sa good comments. Maraming salamat po. At thank you very much sa patuloy na pagsuporta sa Larga na Podcast. Abangan niyo po ang aming masusunod pang episode sa aming YouTube channel, sa Spotify, sa Facebook. Yan ang mga aming active social media platforms. So maraming salamat po. Doc Marvin, thank you very much for spending time with us. Napakarami na naman naming napulot sa inyo. At before tayo magwakas ng ating episode 41, konting tips pa, acknowledgement, shoutouts, kung ano man ang gusto nyong pabate at greetings sa ating audience. Siguro mas maganda po para kasi yung senior ko para sa akin superficial lang yun eh. Mas maganda po lahat po kayo ay welcome na magbisita sa Lipa 6568 Mandirig Academy. Doon po sa San Felipe, Padre Garcia, Batangas. Doon na mismo sa feed mill para kita rin yung quality ng produkto. And then, para makita nyo lahat. So, siguro, shout out kay Ma'am Michelle Luis Tromojares, saka kay Tomas, doon sa Magina, na nagtiwala sa akin. Inuulit ko, ma'am. Maraming po salamat. Saka doon sa iba pang sa akin, kukonsulta, basta malilate po ako sumagot, pero sasagot ako. Kung ano po ang klase ng inyong tanong, yun din po ang klase ng sagot ko. So, tingin ko mas maganda, Miguel, event kayo, yung grupo niya. Pasyal kayo doon? Sige po, will do. Lalo na siguro sa product launching, inaayos lang namin. Sige po. Sa lahat po ng tagapakinig ng Larga na, dito po, may mapupulot kayo. Kami ni Miguel ay matagal lang magkaibigan. Napakaayos pong tao, wala akong masabi. Saka number 1 po yung kanyang podcast. Kaya para sa akin po, inuulit ko, Miguel, maraming salamat. At prestige po na ma-interview
dito sa Larga Na. It's always our honor to have people like you, Doc Marvin, na talagang professional sa ating sport at science-based. Okay Hindi science at saka experience-based. Hindi lang puro Combined. kwento. Oo. 'Di ba? So, yan ang ating mga natutunan sa ating episode 41. Maraming salamat, Doc Marvin. Again, thank you very much sa lahat po ng inyong mga consultancies na tumutulong rin sa sport natin. Maraming salamat po sa inyo. So, ito po, again, si Miguel Lavina, nagpapasalamat sa inyong lahat sa buong mga kasangga natin dito sa Larga Na Podcast. Maraming salamat po. Utang na loob po namin yan sa inyo. So, abangan niyo po next week ang episode 42 ng Larga Na Podcast. 42. God bless and Godspeed.